Mhm. Hmm. 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 Ipinamahagi ng House Committee on Justice ang abisong ito sa mga miyembro nito para sa kauna-unahang tulong ng komite sa dalawang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa February 2. Kasama sa paksa ang pag-consolidate o pag-isahid ang dalawang reklamo. As far as the Justice Committee is concerned, dapat isang impeachment complaint na lang ang pinag-uusapan natin. Kasunod nito ang pagsuri kung sufficient informed ang reklamo. Pag sinabi po natin sufficiency in form, we have to check if the complaint is signed either by a private individual or a house member. If it is signed by a private individual, we have to check if there is the accompanying resolution by a house member. And then in both cases, dapat verified yan. Tinanumpaan before an authorized administrative officer. Kung lusot sa sufficiency in form, sufficiency in substance naman ang titingnan. Dapat kasi yung grounds masuportahan ng facts provided in the impeachment complaint. And when we say facts, this must be based on personal knowledge or authentic records. Sa Kamara, karamihan pa rin ng mga kongresista ay mga kaalyado ng Pangulo. Kaya para kay House Committee on Justice Chair Jervy Luisco, ang pinakamalaking hamon para sa kanila ay ang manatiling independent. The faith and allegiance that we have, we owe it to the Filipino people and not to anyone else. We do not owe it to the President, neither do we owe it to the second highest official of the land. Kumpiyansa naman ang isang endorser ng pangalawang impeachment complaint laban sa Pangulo na sufficient in form and substance ito. Ang naman nun ay ang katotohanan na nangyari sa flood control corruption scandal at sa direktang papel ng Pangulo rito, kaya kailangan siyang managot. Malakas yan lahat. Of course, yung pangatlo, yun yung nagtutukoy sa pinaka-direktang partisipasyon ng Pangulo dahil siya mismo ang naputos ng insertion ng 100 billion pesos sa 2025 GAA DPWH budget. Si Tino ay complainant noon sa isa sa mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayong malapit nang matapos ang one-year bar sa pag-initiate ng mahigit isang impeachment complaint laban sa parehong impeachable official, naghahanda siyang i-endorso ang panibagong impeachment complaint laban sa Vice. Identified sa essential same ground, betrayal of public trust, kaugnay nung winaldas na 612.5 million total in confidential funds, kasama yung 125 million na nagastos in 11 days. Tapos meron lang update dahil may bagong
Congressman Madriaga. Para sa GMA Integrated News, Tina Pangilitan Perez, nakatutok 24 oras. Susunod na, Michelle D. at Rian Ramos, inireklamo ng nagpapilaran driver acquisitions ng aktres. Abogado ng dalawa, sasagot kung anong oras na makakuha ng kopya ng reklamo. At Kylie Padilla, magbabalik bilang siyamihan sa Encantadia. Ano kayang magiging papel sa buhay ng mga bagong sangre? Nasa kung pagtutok dito lang sa 24 oras. Ang real-time na balita, mapapanood rin sa GMA Integrated News live stream. Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Para sa taong bayang gutom sa balita, bubusugin namin kayo sa bawat live stream. Kaya mag-subscribe at follow na sa aming YouTube channel at Facebook page. Dahil ang bawat Pilipino may karapatan sa napapanahong balita. Ay, talaga! Walang yaman! Agree mo, ma'am? Ay, talaga! Walang yaman! Kaugnay po sa iniulat naming police chase sa Cavite kahapon, ilan pa palang mga sasakyan ang nadamay matapos banggahin ng drug suspect na sumangay sa unmarked vehicle ng pulisya. Dati noong uno itong nakulong dahil sa iba't ibang kaso, ang mga nahuli ka natagpo ng habulan sa pagtutok ni John Consulta. Binabagtas sa sasakyang may dashcam ang pamilihan ng Bacoor Cavite nang biglang binangga ito ng puting AUV mula sa kabilang lane. Kabuntot nito ang police mobile na bumangga rito na tila nagtangkang paligidin ito. Pero imbis ng ito, umatras ang AUV, bumuwelta at mabilis na umalis habang pinaparin ng mga pulis na bumaba mula sa kanilang mobile. Hinapon pa ito ng pulis pero tuluyan ang humarunok. Sa isa pang video, nakuha naman ng pasahero ng isang jeepney, kita rin ang pagharunok ng puting AUV. Tumumba at tumambala sa gitna ng kalsada ang isang bisiklo na nabangga umano ng AUV. Cavite. Ay unmarked vehicle umano na bumabilis. Ooy, Cavite. Inasang bypass operation. Ayon sa Bacoor Police, nagtapos ang maliit John Consulta. Cavite, may bahagi na ng Cavite kung saan ay magbarilan nito. Integrated News. John Consulta. Dapat ang isang bypass operation ng Bacoor Police ang suspect. Bago tangayin ang unmarked vehicle ng John Consulta. scooter po siya.
So, malakas daw. Hmm. Yung sinito mong mataas. Hmm. Yun siguro, desperate siya na hindi natin siya maipasok sa kulungan. Pinapaikot-ikot pa po siya dun sa gawin natin sa Bacoor. Tapos pag naka-corner, matras, U-turn, kumakawala. So, along the way, yung mga naano po siya na hit and run. Yung mga, say, mga ano din, na napamanay mo yung iba. So, ginawa natin lahat ng best natin, sir, para ma-immobilize siya, na hindi niya makapag-cause further ng harm sa kahit anong tao po. Dali na raw nakulong ang suspect sa iba't ibang kaso. Dati na po itong nakulong sa sana ng mga theft, pagnanakaw, and gambling. And of course, involved siya sa legal branch, listed as street level. So yun, for sure, innocent po siya. Para sa GMA, Siya gusto daw. Consulta, nakatutok, 24 oras. Patapos pa lang ang unang buwan ng 2026, pero tuwid granted na raw agad pag kay Padilla. Isa na dyan ang pagbabalik niya sa inagdaling Pilipinihan at makapiling na rin niya muli ang kanyang mga sangre sister. Makikita kay Nelson Cagla. Nasaan ka na? Things are turning out great for Kylie Padilla ngayong 2026. Mas enjoy niya raw ang pagiging mommy ngayong lumalaki na ang kanyang dalawang anak. Sa kanyang birthday a few days ago, na-appreciate niya ang simple joy. We went to Thailand like a few days prior. So parang yun talaga, sinadya ko na yun yung celebration namin as a family. Kasi dinala ko yung mga bata. First time namin na mag-abroad na kami lang may Raya. Na walang ibang kasama. So I'm super proud of myself kasi nag-enjoy naman talaga yung mga anak ko. That's our real celebration. But on the day mismo, may school ako every night session. I just pray. Yun lang, ganun lang kasi siya. Natupad na rin ang wish niya na makabalik sa Encantadia Chronicle Factory kung saan gumaganap siya bilang amihan. Kapag magkakasama nga raw silang apat na sangre, it's like 2016 all over again. Parang nagagawa na ng paraan ng mga patay eh. So, I'm hoping maybe may pagkakita na siya. Kasi ako na rin yung namatay. Alam mo, kung magkasama ng apat, muscle memory na siya. Ang saya-saya lang namin. Nag-tweetix, sumatawa lang kami. Akala mo naglalaro. Pero seryoso kami pag-tweet. Pero, Maybe masaya lang this na is size. at Encantadia, sir. Isa sa mga dapat abangan ay kung paano magiging papel ni amihan. Just Pero make tulungan this ni is Julian size. Sante na makuksa si Kagan. Sa pagtatapos, sinabi ni Kylie na masaya siya dahil sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan. 2016. Masaya na ang mga bata sa ngayon. Taga Nakalaga sa yung 2016. mga anak niya, kasama yung mga anak ko. Tapos, naglaro yung mga anak namin. I'm happy that 2016. siguro, Tony God Cassandre. will be It was married. Neto This is Fernandez size. updated sa showbiz happening. Balita naman abroad, halos 50 realista sa Brazil ang sunagat matapos tamaan ng kidnap. Nangyari yan habang uulan sa pagtitikot sa Brasilia para ipalawagan ang paglaya ni dating Brazilian President Jair Bolsonaro. Dinala sa ospital ang mga nasugat at biktima. Samantala sa Amerika naman, sinibak na ang commander at arms para sa US Border Patrol base sa Philadelphia. Nangyari yan matapos ang pagkakasya ng mga maril ng ICE agents sa isang lalaki sa Minneapolis. Sinabi rin ni US President Donald Trump na ipagpapalaki kay Minneapolis Mayor Jacob. Sa Amerika pa rin, storm system na nagdulot ng matinding winter storm sa silangang bahagi ng Amerika. Pero, balot pa rin sa mga panasnow ang ilang kalsada. Hindi po bababa sa 25 US governors ang nagdeklara na ng state of emergency. May ilan namang sinamantala ang naipong niyebe para mag-sled o snowboard. From Senyor